everyone! Welcome po muli sa ating YouTube channel. May nagtitrending daw ngayon guys na Spanish bread sa Pinas. Ayan, yung Spanish bread na parang sauce yung kanyang palaman. At since malayo tayo sa Pinas, gagawa tayo ng sarili nating version. Napakadali lang gawin ito, kaya tara umpisahan na po natin. Dito sa ating bowl, pagsasamahin lang muna natin yung ating mga dry ingredients. Then, i-mix lang natin ito. All-purpose flour lang pala yung ginamit ko dito guys. Medyo nahirapan kasi ako maghanap ng bread flour dito. Pero kung meron po kayong bread flour, pwede naman yun. Ayan, kapag na-mix na natin, ilagay na natin yung ating egg at saka yung ating cold water. Since winter pa lang ngayon dito sa area ko guys, ayan, hindi cold water yung ginamit ko dito, yung normal lang. Pwede po nating masahin ang dough manually kung wala po tayong mixer. Then, i-mix lang natin ito guys hanggang sa wala natin nakikitang mga dry flour na nakadikit sa gilid ng ating bowl. Ayan, ito yung lagi kong sinasabi guys, since hindi tayo pare-pareho ng mga flour na ginagamit. Pakonti-konti lang yung pag-add natin ng liquid or ng water hanggang sa mabuo lang yung ating dough at wala na tayo nakikitang dry flour dito sa ating mixing bowl kagaya nito guys. Then, kapag ganito na yung ating dough, ayan, ilagay na natin ngayon yung ating butter. At kapag nalagay na natin yung ating butter, i-adjust natin yung speed natin. Kanina speed 3 yung ginamit ko guys. Ngayon naman ay nagpalit ako ng speed 4 lang. Ayan. Then continue lang natin yung pag-mix natin hanggang sa magiging smooth at saka elastic na yung ating dough. Then dito nag-add pa pala ako dito ng yellow coloring. Ayan. Ito naman ay optional lang guys. Pwede naman kahit wala. Ito kasi yung makulay talaga yung nakita ko doon sa trending. Ganito yung kulay ng kanilang Spanish bread. Ayan. Mas maganda rin naman yun guys kasi pang paakit din yung kulay ng Spanish bread nila para bumili yung mga customer nila. Then after 18 minutes guys, ito na yung ating dough, smooth na siya. Gaya na sinabi ko kanina guys, ay winter kasi dito kaya medyo matagal nag-active yung ating yeast. Kaya speed 4 lang din yung ginamit ko dito para hindi agad uminit yung ating dough. Naglagay lang ako dito ng konting oil sa ating mixing bowl and ililipat na natin yung ating dough ngayon. Ayan, syempre gagawin pa rin natin yung ating window pane test para sa mga hindi pa alam nito, kailangan malaman natin itong procedure na ito. Kailangan i-stretch lang natin yung ating dough. Then kapag kaya natin siyang panipisin na hindi siya napupunit, ibig sabihin ready na yung ating dough. Kailangan natin gawin ito para sigurado po tayo na malambot po yung ating tinapay. Ito-transfer lang natin ito ngayon dito sa ating mixing bowl. Then paalsahin lang natin ito guys ng mga 45 to 50 minutes or hanggang sa magdoble lang siya ng size. Depende po sa area natin guys. Kapag mainit po dyan sa area nyo, mas mabilis po umalsa yung ating dough. Habang pinapaalsa natin yung ating dough, gagawin naman natin ngayon yung ating pangpalaman or yung ating filling dito sa ating Spanish bread. Ayan, meron ako ditong margarine or margarine, kung anong tawag sa inyo guys. Ayan, nabili ko lang ito dun sa pinagbilhan ko ng Asian store. Ayan, pero pag nandiyan kayo sa Pinas, mas maganda ko yung star margarine yung gagamitin nyo. Mabango kasi yun guys. Ito parang nakukulangan ako sa bango niya. Then, i-mix lang natin itong sugar at saka yung ating butter. Kung natatamisan kayo, pwede yung bawasan yung ating sugar hanggang 150 grams. Ayan, kasi 190 grams ito guys. Then, mag-add din tayo dito ng salt at saka ng vanilla. Ayan, hindi ko lang napakita yung pag-add ko ng salt guys. Hindi pala naka-on yung aking camera. Then, ayan, i-mix lang natin ito hanggang sa mag-well combine lang sila. Then, set aside lang muna natin ito. Kung wala po talagang margarine sa area nyo, pwede namang butter lang yung gagamitin nyo. At saka, mas maganda guys kung white sugar yung gagamitin nyo dito para hindi siya masyadong matamis. Mas matamis kasi kapag brown sugar yung gagamitin natin. Then, ayan, ito na yung ating dough. Then, i-divide lang natin ngayon yung ating dough. Dito sa akin, 50 grams yung bawat isang tinapay na ginawa ko dito. Depende na sa inyo guys. Kung gusto nyo medyo malaki, pwede nyo gawing 60 grams. Or pwede rin po yung standard size ng mga tinapay sa bakery ngayon. Nasa 35 to 40 grams ang bawat isa. Pagkatapos nating i-portion yung ating dough, ayan, bibilugin lang natin siya ngayon hanggang sa magiging smooth na siya. Then after natin siyang bilugin isa-isa, tatakpan lang natin siya ng cling wrap, then arrest lang natin siya ng 15 minutes. After 15 minutes, kukunin lang natin yung una nating nabilog na dough. Then, naglagay lang ako din ng konting oil sa ating kamay para hindi dumikit yung ating dough. Konti lang. Then, ilalapad natin lang ngayon yung ating dough. Ayan, ipipress lang muna natin siya para maalis yung mga gases sa loob ng ating dough.
Then, ayan, ganito lang yung size niya guys, parang rectangular shape lang siya. Then, ilalagay na natin ngayon yung ating palaman. Ayan, bali 2 scoop na maliit yung nilagay ko dito, yung pang scoop ng ice cream. Siguro nasa 1 1/2 tablespoon siya guys, dito sa 50 grams na dough. Ayan, pwede nyong dagdagan, pwede nyong bawasan kung gusto nyong medyo hindi naman ganun katamis yung palaman. Ayan, pwede nyong bawasan yung ilalagay yung filling sa inyong dough. Then, i-roll lang natin siya ngayon guys ng pahaba. Then, kailangan i-seal natin ng maigi yung ating dough sa magkabilang dulo para hindi masyadong lumabas yung ating filling. Hindi naman maiwasan guys na hindi lalabas yung ating palaman. Lalabas talaga siya guys, pero dapat konti lang. Pagkatapos natin i-shape yung ating Spanish bread, ayan, i-coat lang natin siya ngayon ng breadcrumbs. Itong breadcrumbs pala natin guys, ayan, homemade lang ito, ginawa ko lang ito. Ganito lang din yung gagawin natin dun sa ating natira pang dough. Uulitin lang natin yung proseso. Ayan, papakita ko lang din sa inyo ulit. Kailangan yung smooth part pala ng ating dough ay nasa ilalim, ayan. Then, ipipress lang natin siya para maalis yung mga excess air sa loob ng ating dough. Then, ilagay na natin yung ating filling. Spread lang natin ng maayos yung ating filling. Then, panipisin lang natin yung kabilang dulo ng ating dough. Ayan, then, pag i-roll na natin siya guys, ayan, hihilain lang natin siya paatras or pabalik bago natin siya i-roll para maganda yung layer ng ating dough. Kailangan mahigpit yung pagka-roll natin. Then, kailangan din natin i-seal ng maigi yung ating dough. Although, hindi naman kailangang sarado-sarado guys kasi hindi naman maiwasan na lalabas talaga yung filling natin mamaya kapag i-bake natin siya. Paalsahin lang natin ngayon yung ating dough ng 50 to 60 minutes or 1 oras. Ayan, again, depende po sa ating area. Kapag mainit po sa inyong area, mas mabilis po umalsa yung ating dough. At bago natin isalang yung ating tinapay, ayan, dapat naka-preheat na yung ating oven ng at least 20 minutes. Ayan, dapat yung apoy natin kapag electric yung gamit natin guys, baba at saka taas yung gagamitin nating apoy. Then, ito 180 degrees Celsius yung gamit natin dito. At kapag gas oven naman yung gamit natin, kailangan yung baba lang na apoy or heat yung gagamitin natin. I-bake na natin ngayon yung ating tinapay sa ating naka-preheat na oven ng 180 degrees Celsius ng 18 to 20 minutes or hanggang sa golden brown lang yung ibabaw ng ating tinapay. Ito pala yung huling batch ng Spanish bread natin. Since winter nga dito sa area ko guys, ayan, dyan ko siya nilagay sa drawer. At ito na yung ating Spanish bread. Ayan, luto na siya. Syempre, titikman na natin siya ngayon. Ayan, papakita ko lang sa inyo guys yung kanyang filling. Ayan. Nagka-caramelize siya dito talaga sa ating baking tray. Itong unang salang natin guys, ayan, binake ko ito ng 20 minutes. Ayan, nag-brown na yung ibabaw niya. Pero yung ilalim niya guys, hindi pa masyadong nag-brown. Yung pangalawang salang pala natin, yun ang binake ko ng 25 minutes or hanggang sa natuyo talaga yung ilalim nung pinaka-filling niya. Yung sugar at saka margarine na nag-melt or nag-caramelize dito sa baking tray. Ang perfect niya guys, ang sarap niya. At ang lambot ng pinakatinapay natin. Then, ito pala yung tips ko na ibibigay sa inyo guys. Yung pangalawang salang ko kasi dito, binake ko siya ng 25 minutes or hanggang sa halos natuyo yung pinaka-filling niya sa tray. Halos nagiging candy na yung pinaka-palaman niya. Yun yung masasuggest ko dito guys. Yung ito-toast pa natin siya ng bahagya para mas masarap siya. At sobrang kapag kinain nyo siya guys, nagme-melt siya sa inyong bibig. Kaya subukan nyo na rin itong gawin sa inyong bahay guys. At kahit ano pang nagtitrending yan dyan, kung kaya naman natin gawin sa bahay, hindi na natin kailangan bumili or umalis pa ng bahay kung kaya naman natin gawin. Eto pala yung pangalawang salang natin guys. Ay nakikita nyo nagbabubbles pa yung pinaka-sugar niya. Mas maganda ito at mas masarap ito guys kapag ito toasted pa pala natin siya. Ito binake ko ito ng 25 minutes. Ayan, nakikita nyo medyo tumigas na yung pinaka-sugar niya. Ayan, ito guys, hindi siya masyadong matamis compared kanina sa unang salang natin. Kasi yun, para hindi siya masyadong, parang malabnaw pa yung pinaka-feeling niya doon. Ito kasi medyo natuyo na siya, kaya... Ayan, narinig nyo ba guys? Ayan, nag-set na yung yung sugar na nag-caramelize. Mas masarap ito guys, basta kailangan lang pala natin na i-bake siya ng mas matagal. Kailangan toasted yung pinakatinapay natin at saka yung feeling niya, kailangan matuyo yung pinaka-feeling niya or yung caramelized sugar. Ayan, hanggang sa muli, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.